Dahil Sabado ngayon at nakapagpahinga ka rin ng kaunting oras, maglaba ka ana. Hello mga mare, ay salamat sa Diyos at nakapagpahinga na rin ako kahit kaunting oras. Nakatulog na nga pala ako dyan mga mare, siguro mga 1 and a half hour, mga ganun mga mare. Dahil nandyan ang kapatid ko, kaya siya muna nagbabantay kay BBJ. Kahit gusto ko pang matulog or magpahinga at maglabing-labing kami ng darling ko, ay hindi pwede mga mare. Diyos ko, ang dami kong labahin mga mare. Hindi po pwedeng napatamad-tamad at talagang tatambak ng tatambak ang mga labahin ko. Kita nyo yan mga mare, sobrang dami na yan mga mare. Mayroon pa yan sa loob, hindi ko muna inilabas kasi inuuna ko muna yung mga kaya ko bang tapusin. Bago nga ako mag-umpisa maglaba mga mare, pininaw ko muna yung mga nilabahan namin nung nakaraang linggo pa. Oo mga mare, wala na kasi akong time para magpinaw at magtiklop maya. Kaya nangyayari mga mare, kung kailan na uli maglalaba, saka lang uli magpipinaw at magtitiklop. Kung kailan uli maglalaba, ganun mga mare ang routine namin tuwing linggo. Oo mga mare, wala naman akong no choice kasi ako naman lahat ang gumagawa. Lalo na ngayon wala si mama. Pero nandito mga mare si mama at natutulungan niya ako. Lalo na sa paglalaba, pag-intindi sa mga anak ko. Pero ngayon nasa Bicol siya kaya wala akong no choice talaga mare, kundi ako ang lahat kumilos. Dahil wala naman akong ibang aasahan, yung mga anak ko maliliit pa, yung kapatid ko napasok. Pag nandyan naman sa mga mare, siyang pinag-aalaga ko kay Tutoy, ako na ang gumagalo kasi mas mabilis naman akong kumilos kaysa sa kanya mga mare. Ang bagal niya kasing kumilos. Yung darling ko naman mga mare, kapag nasa bahay na pinagpapahinga ko na kasi mamayang hapon, alas 4 alis naman yan para maghanap buhay. Habang nakasala nga mga mare yung damit sa washing, binabrush ko na yung mga uniform ng mga anak ko dahil susuot nila sa Lunes. Ganun talaga ako magtrabaho mga mare, dire-diretso dahil ayoko ng patigil-tigil. Ganun pala talaga mga mare kapag nanay ka na, ikaw talaga mag-iintindi sa lahat-lahat kahit tinatamad ka or pagod na pagod ka, gusto mo pang matulog, wala kang no choice mga mare kundi bumangon at kumilos. Dito nga pala mga mare sa inuupahan namin bahay, ang galing mga mare dahil dito kami sa terrace naglalaba at nagsasampay. Mayroon na rin dito mga maring tubig at saksakan kaya mga mare hindi ka mahihirapang maglaba. Pagkalaba mo, pagkaanlaw mo, isasampay mo na lang mga mare. Hay nako mga mare, wag niyo nang pansinin ang mukha ko diyan. Ganyan talaga ang mukha ko, nakapix na yan, wala na akong magagawa yan ng itsura ng mukha ko. At ito naman si Gian, laging nakabantay. Diyos ko po Panginoon. Lagi yan nagtatanong, laging nagkikwento. Kaya mga mare, hindi rin ako naboboring kahit kaming dalawa lang ng anak ko ang magkasama at nag-uusap kasi malimit kaming dalawa lang talaga dahil ang tatay niya laging tulog. Ang mga kapatid niya maghapon sa school kaya kami talagang dalawang laging magkasama. Sa sobrang kulit mga mare, minsan napapatawa na lang ako sa mga pinagsasasabi, nagugulat na lang ako dahil hindi ko alam kung saan galing yung mga sinasabi niya sa akin. Minsan nga mga mare, napapaisip ako kung saan nagmana ang batang yun dahil ang kanyang ama naman ay tahimik at suplado. Ako naman mare, may pagkamadaldal pero slight lang. Slight lang, nagmamagaling, nagmamalinis pa. Oo nga ni mga mare, at tanghali na nga pala ako dyan, nag-umpisa siguro mga 11 AM, ganun. Kasi pagising ko, natulog muna ako nung umaga. Pagkatapos na magtinda ng darling ko dahil sabi ko maglalaba ako para may lakas ako mamayang maglaba. Dahil ayaw ko matambakan dahil ako rin naman ang mahihirapan sa paglalaba. Lalo na ngayon wala pa ang aking inay. Ayaw ko rin naman mga mare magpa-laundry kasi nanghihinayang din ako sa ibabayad. Ipambabaon ko na lang sa mga anak ko ang ibabayad ko sa pagpapa-laundry. Sa hirap ng buhay